Alright. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Tayo po ay patuloy mga kapatid sa ating live broadcast ngayong gabi. I hope na tayo po ay nasa mabuting kalagayan. And pinag-aralan po natin kagabi yung tinatawag na the seven sequence of the creation of God eternity past. And we have learned about the Lord who had created the heavens and the earth. Na tatlo na po sila nung create po nila ang mundo. Okay? Yan po ay nasa Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning God created. Ito pong God na ito ay Elohim. Nang ibig sabihin magkakasama na po ang God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost, and they have created the whole earth. So yan po ay nasa Genesis chapter 1 verse 1, Genesis chapter 1 verse 2, and John chapter 1 and verse number 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Now, ngayon po mga kapatid, atin pong aaralin ang tinatawag na 7 dispensation. Ito pong 7 dispensation ang magiging topic natin ngayong gabi. Meron pong 7 dispensation o kapanahunan sa entire Bible. So, mahalaga po ito dahil sapagkat ang pag-aaral na ito ay from Genesis to the book of Revelation. So, mahalaga po ang pag-aaral na ito, kasi Genesis to Revelation po itong 7 dispensation. Of course, magsisimula po ang 7 dispensation sa dispensation of innocence. Okay? Ito pong dispensation of innocence ay ito po yung panahon mga kapatid na hindi pa po nagkakasala ang tao. So that is Genesis chapter 1 to Genesis chapter 3. Ito po yun. So yan po ay from creation to the great fall. Okay? Hanggang po sa creation Genesis hanggang sa nagkasala po sa Dan at Eva sa pagbasak great fall. At pagkatapos po na sila ay nagkasala, pumasok po ang age of conscience. Ang age of conscience po ay magsisimula sa great fall, Genesis chapter 3 hanggang Genesis chapter 10. So itong age of conscience mga kapatid, meron po diyang mahalagang event. Ano po yon? Yun po yung great flood. So, mahalaga na atin pong matandaan ito, nagkaroon po ng great flood na kung saan ginunaw ang buong mundo sa pamamagitan ng isang malaking pagbaha. At ang nakaligtas po ay yung mga nasa loob lamang ng arka, which is Noah and his 3 sons with their wives. So, 8 souls were saved by the flood water. So, mahalaga po yan, So, ang tawag po doon sa dispensation na yon ay conscience. Hanggang sa pumasok po ang tinatawag na human government nung nagtayo na po si Nimrod. Okay? Ng Tower of Babel. Okay? The Great Hunter. Okay? Ngayon po nagkaroon ng Tower of Babel, Genesis chapter 11 to Genesis chapter 17. So yan po ang mahalaga dyan. The Mighty Hunter. And then pumasok po yung tinatawag na promise. Dumating po ang time na si Abraham ay tinawag ng Panginoon. Genesis chapter 11 to Genesis 17 po yung human government. And then Genesis 17 to Genesis 18 pumasok po yung age of promise. Yung mahalagang nangyari po dito sa age of promise, inoffer po ni Abraham si Isaac sa Panginoon. Kaya tinawag po siya na age of promise sapagkat nangako po ang Panginoon sa pamamagitan ng offering ni Abraham na si Isaac, na sinabi ng Panginoon, ikaw ay magiging ama ng maraming mga nations. And by thee, all the nations of the earth will be blessed. Kaya ang kasunod po na dispensation mga kapatid, yung tinatawag na age of law. Okay, ano po yung age of law? Ang age of law po ay nagsimula Genesis 18
hanggang Exodus chapter 20. Okay? Itong Exodus chapter 20 po ay napakahalaga sapagkat ito po yung giving of the 10 commandments na umabot. Itong age of law ay umabot po hanggang Matthew 11:13. Okay, ano pong sinabi sa Matthew 11:13? For all the prophets and the law prophesied until John. Okay, yung pinakalas po na nag-prophesy sa age of law ay si John the Baptist. Ayan po ang sinabi rin sa Luke 16 verse number 16. And the law and the prophets were until John, since the time the kingdom of God is preached, and every man presseth into it. So, yan po ang nangyari mga kapatid. Si John the Baptist po, tandaan natin, ay bilong po siya sa tinatawag na transition period. Okay? Transition period from the age of law to the age of grace. Pag sinabi pong transition period, ang ibig pong sabihin ay moving from one era to another. So, nasa gitna po si John the Baptist. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na si John the Baptist ay hindi kasali sa New Testament. Mali po yung ganon na mindset. Si John the Baptist po, yung salitang the Baptist, ay nabanggit po sa Matthew 11:11. So, nasa New Testament po yung John the Baptist. Yung nasa Old Testament po na identity patungkol po kay John the Baptist or prophecy about John the Baptist ay Malakay. Siya po yung voice of one crying in the wilderness. But take note mga kapatid, si John the Baptist po ay forerunner ng Panginoong Hesus. Okay, bakit mahalaga po na alam natin yung katotohanan niya, siya ay forerunner. Ibig sabihin siya po yung nag-introduce. Siya po yung nag-prepare ng way of the Lord. Okay? Kasi nga po, nasa transition period po si John the Baptist. So part of John the Baptist's purpose is to end the prophecy of the Old Testament prophets. Yun po sa binasa natin. Pero bahagi po ng kanyang purpose sa kanyang ministry is to prepare the way of the Lord Jesus. So, nasa transition period po siya. Then, pumasok po ang grace sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So, nagsimula po ang grace period. Okay? Or grace, dispensation of grace, or grace era, nagsimula po yan sa birth of Jesus Christ. Paano ko po nalaman na nag-umpisa po ito sa birth of Jesus Christ? Dahil po sa John 1:17. Ito po, John 1:17. Ang sabi po sa John 1:17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So, kailan po dumating si Jesus Christ? Dumating po si Jesus Christ, Matthew 1:21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Since then, nung ipinanganak po ang Panginoong Hesus, natapos na po ang age of law. Okay? So, kung natapos na po itong age of law, nung ipinanganak na ang Panginoong Hesus, because grace and truth came by Jesus Christ, tandaan po natin na si John the Baptist, nung ipinanganak po ang Panginoong Hesus, ay nandyan pa. So, kaya tama lang po na sabihin natin na si John the Baptist ay nasa transition period of the two dispensation. Ano yon? Dispensation of law, dispensation of grace. Siya po ay nasa transition period. Okay? Pagpapalit ng dispensation. Okay? So, sana po maliwanag yan mga kapatid. At ito pong age of grace ay magtatapos sa tinatawag na rapture. Okay? Magtatapos po ito sa rapture of the believers na sinasabi sa 1 Thessalonians 4:16 to 17. Tayo po personally, I believe in a pre-tribulation rapture of the believers. Okay? Nire-reject ko po ang mid-tribulation rapture and post-tribulation rapture of the believers. Malalaman nyo po kung bakit bukas. Kaya abangan po ninyo.
Tandaan po natin na pagkatapos po ng Age of Grace ay magkakaroon ng Kingdom, Dispensation of the Kingdom. Ito yon, 1,000 years Millennial Kingdom. So yun ang kasunod po na dispensation. And bago po pumasok ang Millennial Kingdom, yung 1,000 years reign of the Lord Jesus Christ, ay magkakaroon muna ng tinatawag na 7 interval events. Okay? Kaya yun po yung maganda at bukas po na lesson natin. Itong 7 events before the Millennial Kingdom. At dyan na po tayo bangayan, kung ano po ang rapture na pinapaniwalaan ninyo. It might be, yan po ay pre-trib, mid-trib, at saka post-trib. So bukas na po natin matatakil yan. The 7 interval events of grace, dispensation of grace to the Millennial Kingdom or the Kingdom Age. And then, pagkatapos ng Millennial Kingdom, mga kapatid, meron pa po another 7 interval events bago po pumasok ang eternity future. Yan. Ito yung excited po na i-share ko sa inyo. Itong 7 interval events ng tatlong future na mangyayari. Okay? Ito po, itong dalawang 7 na ito. Bukas pag-aaralan po natin yung 7 interval events from grace period to the kingdom period. So, ulitin ko po, mag-review tayo mga kapatid. Ang 7 dispensation from eternity past to eternity future ay ang sumusunod. The age of innocence, hindi pa po nagkasala ang tao. Genesis chapter 1 to 3. Conscience, the age or the dispensation of conscience, Genesis chapter 3 hanggang Genesis chapter 10. Conscience po yan. Meron pong mahalagang nangyari dyan, the Great Flood, Genesis chapter 6 po yon. And then kasunod po na dispensation ay ang human government. Nung nagkaroon na po ng pamumuno sa pamamagitan ng mighty hunters, na nagtayo po ng Great Tower. Okay? And then, yan po ay Genesis 17. And then, pumasok po na tinawag ng Panginoon si Abraham to get out of his own country, to go to the promised land. Ang Abram na pangalan ay pinalitang Abraham. Ayan po, pinramis ni Abraham na i-offer niya si Isaac sa Panginoon, at nag-promise naman ang Panginoon kay Abraham na siya po ay magiging father of many nations, at natupad, at sa pamamagitan ni Abraham ang lahat ng mga nations sa buong mundo ay maliligtas. Okay? Talking about the salvation of the Gentile nations. And then, ang pinaka-significant po dito sa promise ay ang offering of Isaac. Okay? Iyon po yung pinaka-significant na nangyari. Dito naman po sa law, dumating po ito, Genesis 18 to Exodus 20. So, ang pinakamahalagang nangyari dito is the giving of the 2 table of stones, which contain the 10 commandments of the Lord given in Mount Sinai. So, yan po yun sa law. And then, magkakaroon ng transition period, the prophecy about John the Baptist, Malakay, and then papasok po ang Age of Grace nung ipapanganak na ang Panginoong Hesus. At magtatapos naman po ang grace period sa pamamagitan ng rapture. Okay? And then, papasok po ang Millennial Kingdom. But bago po pumasok ang Millennial Kingdom, ay magkakaroon muna ng 7 interval events. So, mahalaga po na alam natin itong pagkasunod-sunod. Wala na pong problema dito sa 5 dispensation, kasi ito po ay Old Testament dispensation at ito po ay history na lamang. Tapos na po ito. Kaya, hindi na gaanong binibigyan po ng pansin niyaan. Okay? So, ito po ay history na. Tapos na po ito. Okay? History.
So, ang atin pong panahon ngayon ay nandito na ho tayo sa grace period. At ang grace period po, nandyan yung tinatawag na the church age. Okay, nasa panahon po tayo ng church. Okay, yan po yung Matthew 16:18. Upon this rock I will build my church. Na kung saan marami po ang mga religion na nag-aaway kung ano yung church na itinatag ng Panginoong Hesus. Okay, bigyan ko po kayo ng hint kung ano yon. Si Jesus Christ po ay binautismuhan sa Baptist authority. Okay? So si Jesus Christ po ay binautismuhan sa Baptist authority. Kaya ang daladalang authority ng Panginoong Hesus ay Baptist. Okay? So, mahalaga po yung mga katotohanan na yan, mga kapatid. That is why I am a Baptist. Now, yung pinakamahalaga po na alam natin, itong 7 events na mangyayari pagkatapos ng Age of Grace. Meron pong interval events from grace period to the millennial kingdom. Excited na po akong i-share sa inyo yung 7 events na yan. Bukas po yan. And then, a day after tomorrow, yung 7 interval events naman papunta po sa eternity future. Kaya tandaan po natin ito. Malayong malayo pa po ang eternity future. Meron pang 14 interval events. No? Meron pong 14 na mangyayari pa bago po pumasok yung eternity. Kaya mahalaga po na alam natin yan. Diyan po papasok, mga kapatid, yung outer darkness. Ano? Kaya take note lang po at mahalaga na makasubaybay po kayo sa ating series of lesson. And so, sa gabing ito, yan po ang lesson natin, the 7 dispensation, the dispensation of innocence, dispensation of conscience, human government, promise, law, grace, going to the kingdom age or the kingdom dispensation, and then eternity. So mayroon pong dalawang 7 interval events from grace to kingdom. Meron pa pong mangyayari from kingdom to eternity future. Meron pa pong 7 na mangyayari. Kaya abangan nyo po yung ating lesson na yan. Tatapusin natin yan ngayong linggong ito para aral po tayo ng iba pang mga lesson na connected po sa eschatology. So, salamat mga kapatid. Ako po ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Amang banal, dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabi ito. Dalangin ko po na kayo po ang mangunat magpala sa amin. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan. Munawaan po itong mga bagay na ito. Bukas, Panginoon, sana po ay marami po ang makapanood sa 7 interval events from the age of grace to the age of the kingdom. Para, Panginoon, alam po namin kung ano po yung mga pagkasunod-sunod ng mangyayari at ma-prepare namin ang aming mga sarili doon sa mga mangyayari at kung ano po ang dapat naming gawin. Salamat po sa gabing ito. Pagpalain po niyo ang bawat isa. Manguna po kayo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ay aking samot na langin. Amen and amen. Maraming pong salamat, mga kapatid. Magkita-kita po tayo bukas. Ang ating lesson ay the 7 interval events from the age of grace to the age of kingdom. So, from grace dispensation to the dispensation of the kingdom or millennial kingdom. So, yan po ang magiging lesson natin bukas. Magkita-kita po tayo bukas. God bless sa ating lahat. Thank you very much.